Pagbati sa iyo, tagapakinig. Ngayon, himayin natin ng isang kaso na umabot talaga hanggang Korte Suprema. Oo, ito yung reklamo laban sa isang abogado. Serious misconduct ang paratang. Tama, ito yung AC No 14062, si Manuel Reyes, laban kay Ati Diosdado Sebrio Jr. Ang pag-uusapan natin, base mismo sa desisyon ng Korte. Mahalaga yan base sa mismong desisyon. Ang misyon natin, silipin natin yung mga detalye. Ano ba yung reklamo, yung depensa, at syempre, yung hatol ng Korte. Lalo na yung basehan sa bagong CPRA, no? Yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Exactly. Ano ba yung pananagutan ng abogado kapag hindi niya tinupad yung pangako o yung perang binigay sa kanya? Importante yung tanong na yan. Trust issue kasi yan eh. So handa ka na bang malaman kung paano tinimbang ng Korte ito mga akusasyon ng panlinlilang at pag-abuso sa tiwala? Game, simulan natin? Sige, umpisa tayo sa background. Meron palang bentahan ng lupa sa Quezon City noong pang 1997. Matagal na pala, no? Galarosa yung nagbenta, Zialcita yung bumili. Oo. Tapos itong si Manuel Reyes, yung nagreklamo, kaibigan pala siya ni Zialcita. Siya yung parang nag-finance para maayos yung mga papeles. Kaya pala siya involved. Siya yung may pera? Parang ganun. Tapos, ipinakilara ni Zialcita itong si Attorney Sebrio kay Reyes. Para asikasuhin yung mga clearance, yung TCT, ganun. Oo, yun daw ang usapan, para mailipat yung titulo kay Zialcita. Tapos, ang bayad daw, contingency, pag nabenta na yung lupa. So walang labas na pera dapat agad para sa professional fees. Yun ang isang version. Kaso, sabi ni Reyes, iba daw. Nahikayat daw siyang kunin si Attorney Sebrio kasi nagpakilala daw na Na ano? na personal daw niyang kakilala yung LRA Administrator tsaka yung Register of Deeds ng QC. Oo. Tapos, may pangako pa. Oo, 6 na buwan lang daw makukuha na yung titulo. Medyo mabilis yun, diba? Oo nga. Malaking bagay yun kung totoo. Dahil dyan, nagbigay na ng pera si Reyes kay Attorney Sebrio. Maraming beses. Dito na papasok yung P870,000. Yes, may mga resibo pa nga eh. January 2007, 400K. Tapos may 100K, 70,000, 128,000, tapos 172,000 pa. Cash at cheque. Para saan daw yung pera? Nakalagay ba sa resibo? Oo, nakalagay. Para daw sa LRA expenses, representation sa LRA, representation, miscellaneous expenses, basta puro para daw sa pag-aayos ng papeles. Naku, yung mga resibong yan. Napaka-importante yan. Yan ang ebidensya ng pagtanggap at yung purpose ng pera. Tama. Dito makikita yung tiwala na binigay ni Reyes, no? Definitely. Kasi abogado eh. Inaasahan mong tutuparin yung sinabi niya, lalo na't may perang involved. Kaso, lumipas yung 6 na buwan. Teka, hulaan mo. Walang nangyari. Walang nangyari. Walang titulo. Tapos si Attorney Sebrio naging mailap na daw. Hindi na makontak. Ayun na, classic sign. Dahil doon, si Reyes at Zialcita nag-check na mismo sa LRA at Registry of Deeds. At ano, nalaman nila? Ayun, di daw kilala si Attorney Sebrio doon. Walang record na may inaasikaso siya para sa lupa nila. Ouch! So parang yung sinabi niyang kakilala, hindi pala totoo? Mukhang ganun. May dagdag pa. Bukod sa P870K, umutang pa daw si Attorney Sebrio kay Reyes. Ha? Umutang pa? Magkano? 200,000 daw June 7, 2007. May promissory note pa nga raw. Pangako, cheque ang bayad sa June 13. Nabayaran ba? Hindi raw. Kahit nagpadala ng demand letter si Reyes na natanggap naman daw ni Attorney Sebrio, wala pa ring bayad. Grabe, dalawang issue yan, yung serbisyo at yung utang. Oo. So, syempre, suwagot si Attorney Sebrio. Anong depensa niya? Sige nga, ano sabi niya? Inamin niya yung payout 700,000. Pero, bahagi lang daw yun ng 10 million pesos na commitment ni Reyes kapalit ng 40% share sa property. May kontrata daw sila. Wow, 10 million ang layo sa payout 70K. May naipakitang kontrata? Hindi nabanggit sa fax ng korte na may pinakita. Itinanggi din niya na nagpakilalang kakilala yung mga opisyal. So ano daw sinabi niya? May kaibigan lang daw siya doon na tutulong. Hindi raw pangakong 6 na buwan kasi alam niyang komplikado.
Tapos, sinisipan niya si Reyes. Oo, si Reyes daw hindi tumupad sa 10 million pesos. Tungkol naman sa utang na 200K, Inamin ba niya? inamin. Pero di raw nabayaran kasi humihingi daw si Reyes ng 20% interest kada buwan. Grabe naman yun kung totoo. Oo nga. Tapos yung demand letter, di raw natanggap. Yun ang sabi niya. Basta payout 70K lang daw natanggap niya at nagastos naman daw ng tama. Medyo magulo yung depensa, no? Parang ang daming tinatanggihan at binabaliktad. O nga dito na pumasok yung IBP, di ba? Yung investigation nila. Tama, yung IBP Commission on Bar Discipline or CBD, sila yung nag-imbestiga at mas pinaniwalaan nila si Reyes. Bakit daw? Ano yung basehan nila? Yung mga resibo, syempre, tapos yung testimonya ni Zialcita na sumuporta kay Reyes. Sabi nila, sapat na yun, substantial At evidence. ano yung mga nakitang violations ni Ate Sebrio base sa lumang CPR noon? Maraming rules doon. Una, Rule 1.01, bawal yung dishonest or deceitful conduct. Malinaw yun. Oo. Ano pa? Rule 15.06, bawal yung magpahiwatig na kaya mong impluensyahan ang public official. Pasok yung kaibigan issue dito. Kahit kaibigan lang. Oo, at Rule 16.01, dapat mag-account ng pera ng kliyente. Yung P170,000, di ba? Malinaw. So, anong rekomendasyon ng IBP-CBD? Suspende. Oo, 5 taon ang rekomendasyon nila. Mahaba-haba rin yun. Pero hindi yun ang final, di ba? Umakyat pa sa IBP Board of Governors. Tama. At doon sa BOG, may twist. Nalaman nila na si Ate Sebrio na-disbar na pala. Talaga? Sa ibang kaso, Kailan pa? oo, sa kasong Reddy v. Sebrio noong 2009 pa. So, nung nire-review nila itong kaso ni Reyes, tanggal na pala siya sa role of attorneys? Nako, paano yun? Hindi mo na pwedeng suspendihin ng na-disbar na. Exactly. Kaya binago ng IBP-BOG yung recommendation. Instead na suspension, Multa? oo, multa na 100,000 pesos, tapos inirekomenda din nila na ipabalik yung P870,000 tsaka yung P200,000 na utang with legal interest. Okay, yan na yung umakyat sa Korte Suprema. Ano na ang final verdict? Kinatigan ba nila ang IBP? Kinatigan ng Supreme Court yung findings ng IBP. Sumangayon sila na may violations talaga si Ate Sebrio, pero Pero? may binago. Binago nila yung parusa. At dito na nila ginamit yung bagong CPRA, yung 2023 Code. Mas specific at mas mahigpit ito. Okay. So ano-anong provision ng CPRA specifically ang nilabag niya? At paano ito tiningnan ng korte? Unang-una at ito, napaka-importante, yung Canon 1, Sec 2, Merit-Based Practice, at Canon 2, Sec 15, Improper Claim of Influence. Ito yung sa kaibigan issue. Oo, kahit kaibigan na tutulong lang sinabi niya, tinuring ngayon ng korte na influence peddling. Kahit hindi totoo or hindi ginamit yung koneksyon. Oo, yung mismong pagpapahiwatig pa lang, violation na. Kasi sinisira nito yung tiwala sa sistema. Dapat merit-based ang practice, hindi palakasan. Seryosong offense to. Grabe. Kahit magpapahiwatig lang pala. Ano pa? Siyempre, yung Canon 2 Section 1, Dishonest Deceitful Conduct, at Canon 3 Sec 6, Fiduciary Duty, yung tungkulin sa tiwala. At yung Canon 4 Sections 2, 3, 4, 6, tungkol sa competence and diligence. Ito yung sa hindi pagtupad sa serbisyo at hindi pag-update. Oo, hindi niya ginawa yung trabaho kahit bayad na, hindi naging masipag, hindi nag-update. Pag-abandona yun sa kliyente. Pangatlo, Canon 3, Section 4.9, yung accounting. Yung P870K na di na-account at di na ibalik. Malinaw na paglabag sa fiduciary duty. May presumption na ginamit niya sa sarili niyang kapakanan. Tinawag itong gross misconduct. at yung utang. Kasama rin. Oo, pati yung hindi pagbayad ng 200K na utang. Violation din ng Canon 2 Sec 1, proper conduct. Sabi ng korte, conduct on becoming of a lawyer. Kahit personal, apektado yung integridad niya. So, ang daming violations tapos gross misconduct pa. Na-disbar na nga siya. Ano nang parusa ang pwede? Dito na yung application ng CPRA, no? Tama. Dahil gross misconduct ay serious offense sa CPRA,
Canon 6, Sec 33A, ang parusa dapat ay disbarment, suspension ng mahigit 6 months, or multa na mahigit 100,000K. Kaso, di na pwede i-disbar ulit. Oo, nakita ng korte na may dalawang bilang ng gross misconduct. One, yung sa influence peddling at 870,000 pesos issue, at two, yung sa 200,000 pesos na utang. Yung una, dapat disbarment sana yon. Oo, dapat disbarment ulat. Pero dahil di na pwede, ginamit ng korte yung Canon 6, Sec 39, Manner of Imposition. Tiningnan din nila yung aggravating circumstances. Ano yung mga yon? Una, na-disbar na siya dati. Paulit-ulit na paglabag. Pangalawa, walang pagsisisi based sa mga sagot niya. Dahil may aggravating at walang mitigating. Tinaasan ng parusa. Tinaasan yung multa. Instead na minimum, ginawang 150,000 pesos kada bilang ng gross misconduct. So total na 300,000 pesos na multa. Wow! 300,000 pesos! Tapos may sinabi pa tungkol sa record niya, di ba? Meron, para di lang basta multa. Inutos ng korte na yung disbarment na dapat sana ipinataw sa unang bilang, itatala pa rin sa record niya sa Office of the Bar Confident. Para kung sakaling humingi siya ng clemency balang araw. Exactly. May record na mabigat pa siyang kasalanan bukod sa naunang disbarment case niya. Okay, malinaw yung parusa. Paano naman yung pera? May pinabalik ba? Yung 870K at 200K? Okay, dito medyo nagkahiwalay. Yung 870,000, inutos ng korte na ibalik ni Ate Sebrio kay Reyes kasama ang 6% legal interest per year. Bakit yung pinabalik? Legal services na hindi naman nagawa, dapat lang ipabalik as part of disciplinary action. Malinaw na para sa serbisyo yung P870K. Okay. Yung 200,000 na utang. Ayon, hindi inutos ng korte na ibalik sa administrative case na ito. Ha? Bakit hindi? Violation din naman yun, di ba? Violation nga ng ethics. Pero iba daw ang nature ng disciplinary proceeding. Hindi daw ito collection suit. Gumamit sila ng mga dating kaso like Sosa v. Mendoza. Ano yung rason doon? Ang layunin daw ng disbarment case ay alamin ang fitness ng abogado, hindi maningil ng utang. Magkaiba rin ang kailangang ebidensya. So, yung hindi pag-utos na ibalik yung P200K ay without prejudice. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang habulin ni Reyes sa ibang kaso. Oo, pwede siyang magsampa ng hiwalay na civil case or even criminal case like estafa perhaps para mabawi yung 200K. Hindi hadlang itong desisyon sa admin case. Okay. So malino yung distinction. Ang aral dito, grabe ang expectation sa mga abogado under CPRA, no? Integrity, honesty, lalo sa pera. Oo, napakataas ng standard at wag na wag magpapahiwatig ng influence peddling. Bawal na bawal yan. At saka, yung pagpili ng tamang kaso, admin case para sa ethics, civil case para sa singilan ng utang. Tama, hindi pwedeng paghaluin lahat sa iisang reklamo sa Korte Suprema pagdating sa disciplinary action. At eto, may iwan tayong may tanong. Para sa'yo, tagapakinig, sapat na ba yung 300,000 pesos na multa at yung note sa record? Considering na na-disbar na siya dati at umulit pa. Paano ba talaga masisiguro ang accountability? Magandang tanong yan. Ano kaya ang saloobin mo o baka may tanong ka pa tungkol dito? Mahalaga ang pananaw mo. Bilang buod, yung mga tinalakay nating konsepto sa ilalim ng CPRA. Sige, isa-isahin natin. Una, influence peddling Canon I, Sec 2, and Canon 2, Sec 15. Bawal magyabang ng koneksyon. Okay. Pangalawa, fiduciary duty at duty to account Canon 3, Sec 6, and 49. Ingatan ang tiwala at pera. I-account ito. Got it? Pangatlo, competence and diligence Canon 4, Secs 2, 3, 4, 6. Gawin ang trabaho ng maayos at mag-update. Mahalaga yan. Pang-apat, proper conduct Canon 2, Sec 1. Maging matuwid kahit sa personal na utang. Pati personal na buhay pala. Yes. Panglima, gross misconduct bilang serious offense Canon 6, Sec 33A. May mabigat na parusa. At panghuli? Yung pagkakaiba ng administrative liability sa ethics at civil liability para sa utang. Malinaw na malinaw. Kung nakita mong makabuluhan itong ating pagsusuri, huwag kalimutang mag-subscribe sa That Deep Dive para sa marami pang ganitong usapan.
Oo, suportahan niyo po kami. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay based sa desisyon ng Korte Suprema and Bank sa AC number 14062, Manuel H. Reyes versus Attorney Diosdado C. Cebriol Jr. na lumabas noong April 2, 2025, hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman.